Matatanda ang inaprubahan na ng Amerika ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas upang mapalakas ang puwersang panghimpapawid nito na napakahalaga para sa depensa at opensiba ng bansa. Ngunit inihayag ng ambasador na sinuspindi na ng Pilipinas ang pagbili ng mga fighter jets na ito. Ano na naman kaya ang dahilan? Alamin ang buong detalye mamaya. At China, inanunsyong aprobado na ng kanilang State Council ang planong pagtayo ng isang nature reserve sa pinagtatalo ng isla sa Bajo de Masinloc na malapit lang sa Zambales. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Habang patuloy na nagpapalakas ang militar ng Pilipinas, noong Abril ay matatanda ang inaprubahan na ng Amerika ang pagbebenta ng 20 mga F-16 fighter jets sa Pilipinas kasama ang mga nauugnay na sistema, material at teknikal na suporta sa isang deal na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars sa kabuuan. Ngunit noong Martes, inihayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na sinuspindi na umano ng Pilipinas ang plano nitong pagbili ng mga F-16 fighter jets sa Amerika dahil sa mga issue umano sa budget. Ang Pilipinas ay pangunahing kaalyado ng Amerika sa rehiyon, kaya't nag-alok ang Amerika ng F-16 fighter jets upang mapalakas ang puwersang panghimpapawid ng bansa at makasabay ito sa mga lumalagong teknolohiya dahil mahalaga ang mga fighter jets sa isang labanan. Sinabi ni Romualdez na ang Department of National Defense ay tumutuon umano ngayon sa iba pang mga prioridad kaysa sa pagbili ng naturang malalaking sandata. Ngayong dumating na ang bagong parkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Diego Silang, ay inanunsyo naman ng Armed Forces of the Philippines na nais naman ito ng mga drone dahil epektibo umano ito nang gamitin ito ng Ukraine at Russia. Mahalaga ang mga fighter jets sa labanan lalo pat nahaharap ang Pilipinas sa mga banta mula sa China. Ang Pilipinas ay mayroong 11 ngayon, ngunit mga light fighter jets lamang ito. Mas maganda sana ang alok ng Amerika na F-16 dahil subok na ito sa labanan mula noon hanggang ngayon. At sakaling magkaroon man ang Pilipinas ng F-16 multi-role combat fighters ay malaki ang maidadagdag sa kapangyarihan ng Pilipinas dahil magtataglay ito ng mga malalakas na bala ng Amerika. Maraming armaments ang mga plug and play dito, ngunit sa ngayon ay mukhang malabo pa ito sa sabaw ng pusit. At sa update naman sa West Philippine Sea, ang Bajo de Masinloc ay isang matagal na at mahalagang bahagi ng Pilipinas kung saan mayroong itong soberanya at jurisdiksyon. Ang Pilipinas ay mayroon ding eksklusibong otoridad na magtatag na protektahan ang kapaligiran sa teritoryo nito at mga nauugnay na maritime zone. Ang bahura ay matagal ng hawak ng China. Ito ay matapos nitong maisahan ng Pilipinas. Noong 2012, nag-usap ang dalawang bansa na parehong lisanin ng bahura matapos ang kanilang standoff. Umalis ang Pilipinas, ngunit ang China ay hindi tumupad sa usapan kung saan ang hukbong pandagat nito ay hindi umalis sa lugar. At mula noon ay hindi na makalapit ang mga Pilipino sa bahura dahil mahigpit na itong binabantayan ng China Coast Guard hanggang ngayon. At makalipas ang ilang taon, noong nakaraang araw lamang ay inanunsyo na ng China na inaprubahan na umano ng State Council nito ang pagtayo ng isa umanong Huangyan Island National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. 黄岩岛是中国的固有领土，建立黄岩岛国家级自然保护区是中方主权范围内的事，旨在保护黄岩岛的生态环境，维护黄岩岛自然生态系统多样性、稳定性、持续性，符合中国国内法和国际法，也充分体现中方作为负责任大国，积极保护生态环境，推动实现可持续发展的使命担当。菲律宾的领土范围早已由一系列国际条约确定，黄岩岛从来不在其中。中方不接受菲方的无理指责和所谓的抗议，敦促菲方切实停止有关侵权挑衅和肆意炒作，避免给海上局势增添复杂因素。
Ayon sa mga eksperto ay bahagi ito ng mga estratehiya ng China tulad ng sinabi noon na magtatayo lang ito ng maliit na silungan sa mga isla, ngunit ngayon ay isa na itong napakalaking mga military base. Kaya ang plano nitong pagtayo ng isang nature reserve sa Bajo de Masinloc ay malamang na isa na naman itong military base. Mariing tinutulan naman ng Pilipinas ang planong yan ng China kaya't maglalabas umano ang Pilipinas ng formal na diplomatikong protesta laban sa iligal at labag sa batas na aksyong ito ng China dahil malinaw na nilalabag nito ang karapatan at interes ng Pilipinas alinsunod sa internasyonal na batas. Philippines strongly protests the recent approval by the State Council of China of the establishment of the so-called Huangyan Island National Nature Reserve. Bajo de Masinloc is a long-standing and integral part of the Philippines, over which it has sovereignty and jurisdiction. The Philippines, likewise, has the exclusive authority to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bajo de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the final and binding 2016 South China Sea Arbitral Award, and the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Matagal nang ginagawa ng Pilipinas ang pagpapadala ng diplomatic protest sa China habang ang China naman ay wala namang pakialam sa mga protestang yan. Hinimok ng Pilipinas ang China na igalang ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Iwasang ipatupad at agad na bawiin ang paglalabas nito ng Konseho ng Estado at sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng international na batas, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at final na may bisang 2016 Arbitral Award. Buo naman ang suporta ng National Security Council sa paghahain ng Department of Foreign Affairs ng isang formal na diplomatikong protesta laban sa iligal at hindi lehitimong pagkilos na ito ng People's Republic of China.